Sobrang naubos talaga yung pasensya ko sa cake na to, mga sisi. Okay na sana, kaso sa lining na part, sobrang nag-struggle ako. Alam nyo naman, laging maganda ang mga vintage cake natin. Kaso sa likod ng mga yon, isang nag-i-struggle na baker. Smooth na sana kaso yung pagiging pasmado natin, hindi talaga nakisama. Sa mga part na to, okay pa ako, maayos ko pa nagagawa yung mga icing. Kaso after nito, sa lining na part, dyan na ako nabugnot. Naka-twice na ulit na nga ako dyan, pero hindi ko talaga mas-smooth or mapantay yung mga lining. Hindi kasi ako naglagay ng mga marks dyan bago ko i-pipe yan. Siguro next time, maglalagay na ako ng marks para hindi na malito yung mga linings ko. Kaya wag yung tularan yan kasi mahihirapan din kayo katulad ko. Pinagpatuloy ko pa nga rin yung linings dyan, tinapos ko kasi sa isip ko, gagawan ko na lang ng paraan. Pagkatapos kong i-pipe lahat ng icing. Kaso ending, mas nahirapan ako, dapat pala umpisa pa lang, binura ko na. Then dito rin sa part na to, nagkamali rin ako kaya inulit ko. Kahit sino mga baker, kahit paulit-ulit pa yan nagawa ng mga cakes, hindi talaga mawawala sa amin yung nahihirapan pa rin kami o nag-i-struggle pa rin kami, lalo na sa pag-decorate ng cake. Kaya sa mga nagtataka o namamahalan sa customized cakes, kapag naranasan yung gumawa ng cake, maiintindihan nyo rin kung bakit. Kasi sa totoo lang, ang cake, kailangan dyan extra ingat. Kasi malambot ang icing, konting pagkakamali mo lang, sira agad ang decoration. Kailangan talaga dyan magaan ang kamay, hindi mabigat. Kasi kapag mabigat ang kamay mo, hindi mo ma-decorate na maayos ang cake. Sa part nga na to, as you can see, tinanggal ko yung mga nauna kong lining. Sobrang pinagtsagaan ko talaga yung tanggalin at pakinisin. Kahit nga natanggal ko na at aayusin ulit, nagkakamali pa rin ulit ako. Kaya yung pasensya ko, sobrang sinubok talaga ng cake na to. Pero syempre, as a baker, kailangan maging kalmado pa rin. Kasi para magawa pa rin ng maayos at maganda yung cake na pinagkatiwala sa amin. Instead of lining, naisipan ko na nga lang i-pipe na ibang design yung part na to. Hindi naman siya obvious kasi ang kailangan natin ma-achieve is mapaganda yung cake. And all in all, mas napaganda pa nga siya sa cake at buti na nga lang nagustuhan to ni client. And finally, ito yung result ng body ng cake. O diba, parang walang bakas ng pagkakamali. Sa part na to, kung nakita nyo, naglagay ako ng circle na mark para hindi lumagpas yung pagsusulat natin ng dedication. Buti na nga lang kahit pasmado tayo, dito sa part ng dedication, nakisama yung kamay natin. Nakaalalay na nga lang yung isa kong kamay para ma-pipe ko ng maayos. Sobrang bet ko nga yung part na to kasi nakahinga na tayo ng maluwag. Madali na kasi gawin yung part na to, hindi na masyadong komplikado. Matagal nga lang mag-pipe kapag maliliit yung piping tip na ginagamit. At sa paglalagay nga ng drudges or pearls, yung paisa-isa lang naman ang nagpapatagal. Pero all in all, hindi naman na siya ganun kahirap, unlike dun sa lining. Nakakatuwa nga yung client natin ng cake na to dahil pangatlong cake order niya na sa atin. Si Ma'am ay from Germany pa, pero may family kasi siya na taga dito. Kaya thank you so much po Ma'am Eileen for always trusting us. Sabi ko lang, hindi talaga biro ang paggawa ng cake, lalo na kapag customized cakes. One time nga may nakausap ako at sinabi sa akin na ang mura daw ng cakes dito sa Pilipinas. Kasi daw sa ibang bansa or sa bansa nila, it will cost you an arm and a leg. Ibig sabihin nun, very expensive kasi an arm and a leg Kumbaga, ang katumbas nun kulang na lang ibenta mo yung parts ng katawan mo para lang magkaroon ng cake. Grabe, diba? Sobrang mahal. Doon na lang kaya ako gumawa ng customized cake. Chari. Hindi katulad dito sa atin, parang spaghetti, pababa ng pababa yung mga presyo. Pero yung mga bilihin, pataas ng pataas. But anyway, sobrang happy ko sa cake na to kasi successful ko siyang nagawa. Kahit nag-struggle tayo and most of all, dahil nagustuhan siya ni customer. Kaya worth it pa rin ang pagod. Meron pala tong kasamang cupcakes. Pakita ko na lang sa next video. Ito na pala ang finished product ng cake natin. Thank you so much for watching. Babush!